Isa kang alamat, Pika! Hello, hello! Yan, kamusta kayo lahat? Ito na naman si Boy Pickup, ang inyong paboritong Pinoy Flipper dito sa Australia, no? Based ako dito sa Melbourne, Victoria. Kung bago ka pa lang dito sa channel ko, welcome, welcome. Kung dati ka nang nakasubaybay, welcome back, no? So sa mga bago, ang ginagawa ko nagbebenta ako ng mga nakukuha ko sa mga thrift stores, flea markets, garage sales, at binibenta ko sila sa eBay for a profit. So yan ang naisip nating sideline dito sa Australia, no? Medyo mahirap pa rin ang buhay kahit anong mangyari. Kung nagustuhan mo itong content natin ngayon, huwag mo naman kalimutang mag-like at subscribe, no? Kung gusto mo pang matutukan itong mga videos natin. So simple lang natin itong video ito, no? So katapusan na naman ng buwan. Ibig sabihin mag-update na naman tayo sa eBay business natin, no? Pero bago ang lahat, kunin muna natin yung mga nabili ng mga items, no? Para i-ready ko na siya for shipping. So ito nabili kanina lang. Family Guy. Yan, DVD collection. Oh, ang dami, di ba? Ang dami. So ito nabili ko lang to sa marketplace. Parang $20 lang ang kuha ko dito. At ito nabenta ng $100 or $99. So $100. Tapos sa same na buyer. So ito rin yung binili niya, oh. Yan, oh. Ha? Black Books. So hindi ko na itong series na to, no? Kung familiar ka, comment ka na lang. Pero binili niya magkasama. Yan. So yan ang maganda sa eBay, no? So kung yung mga buyers natin ay interested sa more than one item, pwede nga pagsamahin. Tapos makakatipid tayo sa shipping dyan. Okay, ano pa yung mga nabenta? Kunin natin dito. Ito, medyo matagal na to. Tagal to nakalis pero ngayon lang nabenta. Yan. Trauma Center. Second Opinion. Nintendo Wii game. Tsaka itong isa pa. Yan, NBA Jam. O, di ba? So itong Trauma Center, kung naalala nyo, nakuha na ito sa giveaway, no? So parang wala talagang puhunan. So nabili ito $18 yata or $20 kung doon ang kakamali. Tapos itong NBA Jam naman nabili ko sa Sabers, no? So $2 lang. So maganda ang bentahan nito, $20 din. So ayos. So yun. Yun pa lang yung nabenta ngayong gabi. So meron na kami nabalot, no, itong dalawa. Mamaya papakita ko sa iyo kung ano yan, no. So mga DVD din yan. So malakas yan dito sa store natin, mga DVD. So mabilis, come and go lang. So yun yung mga benta ngayong araw, no. So siguro mga $200 din yan, no. Not bad para sa isang part-time. At nakukuha lang natin yan sa mga thrift store at marketplace, no, ng murang-mura. So malaki yung tubo, maliit lang yung puhunan. So yan gusto natin sa business na to, no? Yan. So bukod pa dyan, meron akong bagong stuff dito sa business natin. Ito, yan, isang Dymo printer. O diba, ayos. So kung nagsisimula ka pa lang sa eBay, no, so parang nung time ko din, so nagsimula lang din ako sa normal na printer, tapos ginugupit yung mga papel. Pero ngayong medyo marami na tayong order, nag-upgrade na tayo ng thermal printer, no. So nakuha ko lang to sa marketplace. Ang pangalan niyan, Dymo Label Writer 4XL. O ayan. So nabili ko yan sa marketplace, $300, no. So medyo mahal talaga yan, pero malaking tulong yan, lalo na kung gusto mo maging efficient sa business mo, no. So ang Dymo is top of the line na brand yan, no. So meron pang mas bago dyan, yung Label Writer 5XL naman, pero ito yung mas mahal na version niya. So kung naghahanap ka na ng thermal printer, I suggest mag 4XL ka na lang. So bakit? Kasi yung 5XL tinatanggap lang noon na thermal na papel is yung gawa ng Dymo, so proprietary. So unlike itong 4XL, kaya mas mahal siya kaysa sa 5XL, kasi kahit anong thermal na papel pwede mong gamitin. So hindi mo yan masasira basta-basta, hindi yan nauubusan ng ink. So papakita ko na lang yung video, no, kung paano siya nagpiprint, pero sobrang efficient ito kaysa dun sa nagpiprint ka pa ng mga labels mo, no. So malaking bagay yan sa business natin, malaking time na natitipid natin, no. So ganoon na no, kapag lumalaki na yung business mo, dumadami na yung sales mo, no, hahanap ka ng paraan para makatipid ka ng time. So ito yung mga worth it na investment na nabili ko, no, so far sa business namin. So malaking bagay yan. So ang daming time na natitipid. So i-print mo lang yung label, tapos ididikit mo lang siya dun sa kahon, no. So tapos na. So diretso sa OSPOS na.
Okay, so balik na tayo sa negosyo. So yan na yung bagong investment natin, no? So ito, yan. So ito na yung update sa eBay business natin. So nung start ng buwan, nag-set tayo ng goal for August 31, 2024 na dapat nakaka $12,000 na sales na tayo, no? So far nakaka $7,274 na tayo, no? So sobrang ganda. So mga extra siguro yan, mga more than 100,000 pesos kung di ako nagkakamali, no? So not bad na rin. So pero sales yun, so tatanggalin mo pa doon yung shipping, yung mga eBay fees, no? Pero not bad, di ba? 7,200. Tapos kung naaralan nyo doon sa last video natin, naka-time off ako ng more than 1 week. So wala tayong benta ng time na yon. Pero bigla siyang pumalo ng sobrang dami. Ayun, no, ang daming sales. Patong-patong. So siguro ilang linggo lang active yung eBay store ko. Siguro mga 3 weeks pa lang so far. Ayan, no. Pero ang kinikita ko na is more than $2,000 na, no, this month. So meron pang 3 araw bago matapos yung buwan ng June, no. Pero ngayon in-update ko na kayo. Ganyan ko kayo kalab. Charot. Okay. So malaking bagay dyan sa tingin ko is finally na-awardan na tayo ng eBay bilang top rated seller. Ayan. Kung naalala nyo doon sa huling goal setting natin, no, nung end of May, nag-set tayo ng goal na dapat palaging active yung eBay store natin. So far consistent tayo dyan, no? So 6 listings per day. Yan. So nung naka-time off ako, isang listing lang per day, no? So at least para alam ng eBay algorithm na buhay pa yung store natin, active pa siya, no? Tapos pumalo ulit tayo ng 6 listings per day. Yan, tuloy-tuloy yan, naka-schedule na. Tuloy-tuloy yan. So yun, so na-meet na natin yung goal natin. As I said, top rated seller na tayo, no? So mamaya papakita ko sa inyo, pupo tayo dun sa computer, tapos pakita ko sa inyo kung ano na ba yung progress dun sa store natin. So malayo pa tayo sa goal natin, no? So 7,200 tapos 12,000, pero meron pa tayong mga roughly 2 months para abutin yan, no? So far optimistic ako na maabot yan. So tuloy-tuloy lang tayo sa pagsosource natin ng mga magagandang items. Tapos ito pala yung hindi ko nabanggit sa huling video, no? So yung goal natin sa 4th hanggang 6 month, yung comps natin is dapat over $30. So ano ba yung comps? So ibig sabihin yun yung sold price na mga binibenta natin, no? So medyo nagiging mas picky na ako sa mga binibili ko sa mga thrift store ngayon, no? So kaya malaking bagay yan kasi mas malaki na take home natin. So ganun lang siya kasimple. Okay, so yun na yung business natin, no? So pakita ko naman sa inyo kung ano na ba yung nangyayari sa store natin, no? Ano ba yung sabihin ko dun sa top seller na yun? O, di ba? So buksan muna natin yung laptop natin, tapos pakita ko sa iyo. Ayan, so papakita ko sa inyo ngayon yung eBay page natin, no? Yan, so i-screen record ko lang para di ko mahirapan, no? Pero so far, so as of today, no? So meron na tayong 6,044. Yan. $6,044.86. So pasensya na. So 90 days total yan, no? So pero yung sales natin is umabot na ng 7,000. Syempre nasa 4th month na tayo. So bawas na yung actual sales natin diyan. So hindi ko alam kung paano ma-unlock yung professional na account. So yung business account. So sa tingin ko kailangan ko munang kumuha ng ABN, no? So next level na yon. So doon na nagsisimula yung ayusin natin yung mga taxation, yung mga dideklara natin yung mga resibo, yung mga nagagastos sa atin sa shipping, no? So next step na siguro yun. Pero so far, from the past 90 days, meron na tayong $6,044, no? So out of doon, so 280 doon ay active. So yan pa lang yung mga active listings natin, no, sa eBay. Tapos 158 yung nabebenta natin so far, no? So wag niyo pansinin yung unsold dyan sa tabi kasi mga kinancel ko lang naman ng mga listing yan, no? So wala nang mga bearing masyado yan. So 280 out of 158, ibig sabihin nun nabenta natin yung around 40% ng stock natin, so which is not bad, no? 40% selling rate, no? So okay na okay yun. Ibig sabihin walang natetenga na items na nakalist, no? So that's a good thing. Ibig sabihin gumagalaw yung mga inventory natin, no? Hindi ko alam kung 158 yung actual o past 90 days, no? So tignan natin. So open naman natin ngayon yung mga feedback natin. Yan, ano ba to? Yan, oh.
Tingnan natin yung mga feedback. So 178 items sold. So ibig sabihin yan outdated yung yung dashboard natin, 90 days lang. Pero ang total na nabenta natin is 178 na items, no. So I think yung active di naman nababawasan, yung tuloy-tuloy lang naman yun, no. So 280, no. So not bad, 40%. Very good, di ba? Tapos 100% positive feedback. O, di ba? So buksan natin yung mga feedback. So yan, maganda yung mga reviews, no. So maganda yung reviews ng mga customer natin. So ibig sabihin, ginagawa naman natin ng tama yung trabaho natin. So ayos, di ba? So yun, so magandang factor kasi dyan is maganda yung quality ng mga binibenta natin. Tapos nakapag-deliver tayo on time, no? So far ang shipping handling ko is within 2 days, no? So hindi ko pa kasi kaya mag 48 hours kasi nga ginagawa ko pa lang kasi to part-time, no? So meron pa akong full-time na job tapos part-time lang tong eBay. Although tinutulungan naman ako ng family ko, no? So naging family business na nga to in fact. So lahat sila involved na, no? So ako yung mostly nagsosource, tapos sila din minsan nagsosource din sila. Tapos pagdating ng gabi is tulong-tulong, nag-iimpake, tapos may nagdadala sa post office. So nag-enjoy din naman yung family ko kahit papaano dito sa ginagawa natin, no? So hindi lang to hindi siya nakaka-pressure na in a way na ako lang yung katrabaho, no? So yun, so 48 na positive reviews, no? So not bad. Not bad. So for the past 4 months na nag-eBay business tayo, no? So out of 172 na nabenta natin or 178, so 48 yung nagbigay ng positive na review, which means tama yung ginagawa natin, no? So again, dalawa yung sekreto doon. Kailangan on time ka mag-ship, tsaka kailangan maganda yung quality syempre ng binibenta mo, no? So yun yung sekreto doon. So ito, papakita ko rin sa iyo yung mga reviews na nakuha natin, no? So far, sabi ko nga positive, no? So nag-e-enjoy naman yung mga customers natin. So puro positive, no? So although iba dito sa tingin ko nag-fish lang din ng review para tumas din yung reviews nila, no? So siguro next na step dyan is siguro magre-reply din ako sa iba dito, no? Siguro magandang practice din yun. So ano sa tingin nyo? Kung nag-i-eBay ka man, so sa tingin mo ba okay na replyan ko tong mga nag-feedback sa atin, no? So although tingin ko okay lang naman, pero medyo time consuming kasi kung i-monitor ko pa to aside pa dun sa store natin, no? So dagdag trabaho pa, to be honest. Tapos ito naman yung isa ko pang sinasabi, no? So meron na tayong ganitong badge. So isa na tayong top rated seller, no? Ayan, basahin ko para maintindihan nyo. One of eBay's most reputable sellers. O, di ba? Ang bigat niyan. Consistently delivers outstanding customer service. O, di ba? So, meron na tayong ganyang meron na tayong ganyang badge sa profile natin. So, ibig sabihin, kung bibili man yung mga customer, makikita nila yan agad, no? Bubungad agad, bubulaga sa kanila yan. Uy, na isa tong top rated seller at markado to ni eBay, no? Bilang isang good seller, no? Eka nga. So siguro nagtataka kayo, no, paano ba nakukuha ni eBay yung ganong top rated seller? So meron sila kasing iba't ibang criteria dyan, no? So ini-evaluate lahat ng eBay accounts. So kung nakikita nyo yung account natin, so above standard tayo last time, no? So ibig sabihin good job na tayo, no, as of May 21. Tapos nung June 20, tinaasan nila yan na top rated seller. O yan, no? So may mga criteria yan. Meron ka bang defects, yung mga binibenta mo, may late shipment ka ba? May mga cases ka ba na walang resolution, no? Tapos transactions and sales, no? So nandyan din. Tapos nakalagay dito yung future evaluation, no? So para sa next mo naman to, for July 20 naman to, no? So every month pala siya ginagawa ni eBay. So kung i-evaluate daw nila ako ngayon, no? So ang level ko pa rin is top rated. O, di ba? So ibig sabihin, consistent lang yung ginagawa natin. Teka, ano ba yan? Okay, so tuloy-tuloy lang, no? So yung mga transaction natin, 0 pa rin so far as of today. So which is a good thing. Tapos nandiyan din nakalagay yung mga transaction and sales natin. At importante, syempre, wala tayong return rate. So wala nagsusoli ng mga nabibenta natin. So diyan natutuwa si eBay kapag consistently nami-meet mo yung mga criteria nila, no? Which is may mga benefits din. So papakita ko sa inyo yung mga benefits niyan. So okay, so syempre benefit ng kapag top rated seller ka sa tingin ko is pumapalo yung mga sales, no? Sabi ko nga kanina na ang tagal ko naka time off, no? So mga over 1 week din yun, pero tuloy-tuloy lang tayo dun sa pagsunod dun sa algorithm na gusto ni eBay, no? So ibig sabihin
naging top seller tayo, nilagyan niya na tayo, so dun bumomba yung mga benta natin bigla. So ito, papakita ko lang sa inyo for reference sa mga nabibenta natin for the past 7 days, no. So yan, ang gaganda, merong $120, $50, $24.99, yan. So nagtatranslate siya into sales, no? Malaking bagay yun. Siyempre, kasi mas mabilis mag-grow yung business mo. Mas mabilis pumasok yung pera. Ito, naalala nyo yung PS4 na Uncharted natin, no? So, yung nabili natin sa marketplace, nabenta natin ng $345, no? So, malaking bagay yan kasi ang tagal ding naghintayan. So, siyempre, pag mga high value items, siyempre expect mo magtatambayan ng konti, no? Tapos, yan. So, marami pa. Ito pa, $80, $140. Tapos, may mga mumura din tayo nabebenta, no? So, ito, nilalagay ko lang to yung sabi ko na everyday naglilist lang tayo ng 1 item at least. No? So, malaking bagay yan. So, consistently na buhay yung eBay store natin. No? So, maganda yan. So, tapos nagbebenta na rin tayo ng mga shoes. Ito, yung Nike Sky High na nabenta natin. So, nabenta natin $61. No? So, not bad na rin. I think nag-send yata ako ng offer dyan, tapos may kumagat. No? So, shoutout pala sa mga usernames, no? Kung may nanonood man. So, kamihan yata dito mga puti. Although, sige, fine, shoutout ko na rin kayo, no? So, maraming salamat sa pag-purchase, no? So, yan. For the past 7 days, ang dami nating nabenta. So, yan yung benefit. Yan yung benefit ng top-rated seller, no? Okay. So, yun yung linggo natin, no? So, very fruitful, no? So, syempre, ako yung pinakamasaya kasi ang daming nabebenta ng eBay store namin. Pero, ano sa tingin nyo? Okay pa? So, pasensya na, medyo technical yung video natin. So, marami akong pinakita ng mga terms, no? So, marami naman dyan mga YouTube video na nagtuturo kung paano magbenta sa eBay, no? So, ito, pinakita ko lang ano yung nakikita ko sa side ko every time na nakabenta ako, tsaka ano ba yung advantages, no, na nakuha ko nitong ngayong top seller na tayo. So, okay. So, end of the month na, no? So, bagong buwan ulit. So, sana makabenta pa tayo, no? So, again, kung na-enjoy nyo yung ganitong content natin, no, mag-like at subscribe kayo, no? So, malaking bagay yon. Na-enjoy ko yung mga feedback nyo, tsaka kapag alam ko naman na may nanonood. So, malaking bagay yon. Okay. So, see you sa next video, guys. Thank you. Okay, bye-bye.